So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, mga minamahal. Uminit, mainit, umiinit po. Grabe namang umiinit na yan. As in, hot na hot po. Sobrang uminit ng todo. Itong si Myla Roque, laban dito kay Ace Barber. Kay Congressman Ace Barber. So sa mga hindi nakakaalam mga minamahal, nakakatawa mang isipin, pero itong si Harry Roque ay meron pong asawa, which is yung asawa niya ay si si Myla Roque. O grabe talaga yung pagmamahal ni Myla, no? Kahit iniiputan na siya ni Harry Roque, abay, oks lang, 'di ba? Mahal niya yung tao eh. Wala tayong magagawa. Love is blind. So sa mga hindi nakakaalam mga minamahal, itong si Harry Roque ay nagkaroon po ng joint account dito kay AR de la Serna, 'di ba? Almost 60 million ang ipinasok sa joint account na hindi alam ng kanyang asawa. Mantakin mo mga minamahal, makikipag-joint account ka, tapos yung lalaki walang ambag, puro lang ikaw. 'Di ba? Pwede ba 'yun? Pag sinabing joint account, pwede ka makipag-joint account sa partner mo or sa kasosyo mo sa business. Eh kaso hindi mo naman kasosyo sa business si de la Serna. Kumbaga, palamuti lang siya. Tagahilod lang ng higad-higad mo. 'Di ba? Tapos pinapasakan mo ng pera, tapos siya yung nagki-claim, ginawa mo pang executive assistant. Ay, grabe 'yun. Okay lang 'yun sa iyo, Myla. Iniiputan ka ng asawa mo. Ngayon lang yan nagkabukingan dahil sa Quad Committee hearing. But anyway, mga minamahal, alam nyo din naman ata, no? Matatandaan ninyo na itong si Harry Roque ay pugante din po sa Kongreso. Kasi mga minamahal, meron na po siyang warrant of arrest. And ayaw niya ding magpakita sa Congress. Kasi isa-cite and contempt siya hanggang matapos ang Quad Committee hearing. Mga minamahal, wala naman talagang problema kung meron ka talagang mga dokumento. Kasi ang hinihingi lang naman po talaga sa kanya, nadalhin niya is yung mga dokumento. Kaya nga lang, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, hindi niya dinala. Lalo pat siya na din mismo mga minamahal ang nagsabi, sige, I will comply. Diba, ang lakas niya magsabi na, I will comply, dadalhin ko to. Ganyan, pasalamat pa siya, thank you pa siya kasi binigyan siya ng chance. Tapos nung naganap na yung hearing, hindi na nagpakita. Kasi kasalanan din naman yan mga minamahal ni Harry Roque. Ang daldal niya kasi hindi naman talaga hingiin yung mga dokumento na hinihingi sa kanya ngayon kung hindi din siya nag-open nun. Mga minamahal, siya yung nag-open about sa bentahan ng property doon sa multinational village sa Parañaque. Siya yung nag-open nun mga minamahal. Tapos siya din yung nag-open na kung bakit nagkaroon siya ng malaking pera nung 2018. Nung 2018 na siya, politician na siya noon mga minamahal, public servant na siya. 'Di ba? Tapos siya din mga minamahal yung nag-open doon sa auntie niya or tita niya ba 'yon about sa settlement state, 'di ba? Sa settlement state ng kanyang auntie, 'di ba? Sa may Bianchang na pinamana daw kuno sa kanya. Siya yung nag-open noon mga minamahal. Tapos nung hinihingi na yung mga documents na yon, hindi niya naman maipakita. Alam nyo, yan yung pangit kay Harry Roque. Gusto niyang takasan, gusto niya makalusot sa mga tinatanong sa kanya. Tapos, ang lakas niya makapagsabi na ito may document, ito nag-testify siya, ito may testimony. Ang lakas niya makapagsabi ng ganun, pero yung mga sinasabi niya, non-existent naman pala. Hindi nag-i-exist. 'Di ba? Kasi mga minamahal, kung totoo, yung mga dokumento na hinihingi kay Harry Roque, bakit hindi niya maipakita ng mabilisan? Mahirap ba yun? Di ba mga minamahal, mahirap bang dalhin yung dokumento kung meron ka naman talaga at nag-i-exist? Di ba? Ito, estate document ng tita ko na pinamana sa akin at nirefuse yung mga geto-geto, ganyan. Mahirap ba yun? Yung salin. O kung wala kang kinakatakutan, diba, na hindi ka involved sa mga illegal activities na yan, lalo pat ikaw ay public official, bakit lumabo yung yaman mo? Ito yung salin ko, papakita ko. Diba?
Mga minamahal, napaka-basic. Kung talagang nag-i-exist yung mga sinasabi at walang tinatago, itong si Harry Roque. Kasi in the first place, sa SALN, you are a public servant. You are a public employee. So, ano yung kinakatakot mo? Diba? At saka hindi naman habol ng quad committee na yan kung yung yaman mo, ipipraise. Walang ganun. Gusto lang talaga nilang malaman yung katotohanan. Kung ikaw ba ay involved sa Pogo, yung pamamahay na yan, nakalink sa'yo. Diba? Tinitingnan yung view. Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. So, yun, mga minamahal. But anyway, si Mrs. Umalma, ito, basahin natin. Roque's wife hits back at barber. Tinira niya si barber. Defensive si Mrs. Sana all. Defensive. The wife of former presidential spokesperson Harry Roque yesterday hit back at the House of Representative Quad Committee co-chair and Surigao del Norte Representative Ace Barber. Kasi si Ace Barber, mga minamahal, ang pinaka higher dyan sa Quadcom na yan. After the latter said that she already left the country for Singapore amid investigation on the couple alleged link to the Philippine offshore gaming operators. Kasi ganito, mga minamahal, itong si Myla Roque, pinatawan ng show cause order. Diba? Pinatawan siya. Show cause order lang naman, mga minamahal. Wala pa namang hindi pa naman siya yung i-detain, 'di ba? Hindi pa naman ganoon. Wala pa namang i-detain siya sa Senado. Yung katulad kay Harry Roque. Wala pa namang ganoon, mga minamahal. Kumbaga show cause order pa lang 'yon. Hindi pa naman siya yung ikukulong sa Senado. So kapag sinabing show cause order, ipaliwanag mo kung bakit hindi ka nakadalo sa nangyaring Quad Committee hearing. Ipapaliwanag mo lang naman. Diba? Pinapaliwanagan ka lang. Ipaliwanag mo. Kaso, mga minamahal, imbis na magpaliwanag, ang ginawa niya, nag-rant sa Facebook. Nag-rant, ngayon, panoodin natin tong balita. Kaloka, no? Sa ibang balita, tinawag na abusado ng asawa ni Attorney Harry Roque, si House Quad Committee Chairman Ace Barbers. Sa Facebook post ni Myla Roque, inaabuso raw ni Barbers ang kanyang libel immunity para idiin siya sa kongresista ng kongresista sa Pogo. Ayon kay Mrs. Roque, hindi siya incorporator ng Pogo at walang dokumentong nag-uugnay sa kanya rito. Nagpapagamot din daw siya sa Singapore pero hindi raw tinanggap ng Quadcom ang isinumita niyang medical records dahil sa malisyosong interpretasyon. Makailang ulit ng imbitahan ni si Myla sa pagdinig pero hindi nakadalo dahil sa medical treatment. Inisyuhan na siya ng show cause order. Ipinaaresto naman ng Kamara ang kanyang mister na si Attorney Harry dahil sa hindi pagsusumite ng hinihinging dokumento. Idinulog na ni Roque sa Korte Suprema ang arrest order sa kanya. Para sa iba... Yan. Anyways, mga minamahal, ang tapang ni Harry Roque, no? Ang sabi niya, hindi ako magpapakita. Hindi ko ulit iso-surrender ang aking kalayaan. Muli. Kagaya ng pag-surrender ko sa 24 hours nung nauna daw siyang na-cite and contempt. So, idudulog daw po ni Harry Roque yung kanyang kaso doon sa Supreme Court. Kasi mayroon naman daw po siyang petisyon. Diba? May gumawa ng petisyon, may petisyon. Itong si Harry Roque. Meron siyang motion, motion to quash, 'di ba? Para hindi na daw ipadala or dalhin yung mga dokumentong hinihingi sa kanya ng Quad Committee. Pero ang ginawa po ng Quad Committee, mga minamahal, dininay po 'yun. Dininay. So mas lamang pa din yung public interest kaysa sa privacy mo. So mas kailangang malaman ng mamamayang Pilipino kaysa yung, 'di ba, may sinasabi siyang right to invoke my privacy, ganyan-ganyan. So to the point na binring up niya pa nga yung issue ni tawag dito, yung Benzon, 'di ba? Na taong 1991 pa
na desisyonan ng Supreme Court, pero binring up niya yon at itinutulad sa kanyang kaso kasi hindi naman daw parang in aid of legislation ang nangyayari. Kumbaga, manhunting daw ang nangyayari doon sa Quadcom. Pero ano yan, mga minamahal, lahat ng po yan ay pinabulaanan ng House Quad Committee at dininay. So ngayon, going back tayo dito kay Myla, pinatawan siya ng show cause order. So, ang show cause order, magpapaliwanag siya kung bakit hindi siya nakadalo. Nauna nang sinabi ni Myla na nagpapagamot ako dito sa Singapore. Kasi nabuking mga minamahal na tumakas itong si Myla. Tumakas nung nalaman na wala na, 'di ba, pinapa-attend siya sa House Quad Committee, tapos nalaman ng House Quad Committee na si Myla wala na sa ibang bansa. So, nung nalaman naman ni Myla yon sa mismong House Quad Committee, sabi niya, hindi naman ako nagtatakas. Nandito ako sa ibang bansa, pero nagpapagamot ako. Mga minamahal, sino yung inuto ba tayo ni Myla? Kasi, bakit nataon ka pang nagpagamot sa panahon na ikaw ay inimbitahan sa House Quad Committee? Di ba parang, nagkagagawan ba tayo dito? Ang daming pagkakataon na pwede ka magpagamot, ngayon pa talaga na ikaw ay pinapatawag sa House Quadcom, 'di ba? So instead na ang gawin ni Myla, kasi 'di ba may show cause order na siya, instead na ang gawin niya is ipaliwanag kung bakit hindi siya makakadalo in the future, kasi 'di ba may show cause order na siya, ang ginawa niya nag-rant. Tapos ang sabi niya, hindi, abusado si Barbers, ganyan-ganyan. Sumagot naman si Barbers. Ang sabi naman ni Barbers, hindi ako abusado at saka wala akong sinabi na nililink ka sa Pogo. Wala naman daw pong sinabi. Mga minamahal, wala namang sinabi na nililink si Myla sa Pogo. Bakit masyadong defensive? Diba? Anyway, basahin pa natin tong balita. In this message to the Star, Myla Roque said that she is in the Singapore. So, totoo nga na nasa ibang bansa. Pero hindi nagtakas, bagkus for medical treatment daw po. Contradicting Barber's claim that she left the country in the first week of September and would allegedly proceed to United States. So, ang bilis talaga ng balita sa House Quad Committee. Ang bilis. So, I flew to Singapore for treatment. But his malicious interpretation proved why his panel never accepted of my medical mga minamahal, kasi kapag magbibigay ka ng medical certificate, dapat notaryado yan, notarize. Hindi pwede yung magbibigay ka ng, ito may sakit ako pero hindi notarize, bawal yun. 'Di ba? Sino yung mga lawyer dito na nanonood? Ako, hindi ako lawyer ano lang ako, English major lang ako. Pero sa aking pagkakaalam, dapat notarize yung yung hinihingi mong, yung sinasubmit mo kung ikaw man ay nag-undergo sa medical treatment, 'di ba? Dapat notaryado 'yan. Kasi kung hindi, baka malay ba namin kung nagsasabi ka ng totoo, 'di ba? Anyway, not just from my long-time doctor, but even hospital record. Sabi yan ni Roque. She did not elaborate on the nature of the treatment. And I travel because I have a right to travel as guaranteed by the Constitution. Wala namang sinabi na hindi ka bawal mag-travel. Tinatanong ka lang naman, di ba? Hindi ka tinatanong, pinapadalo ka lang naman sa House Quad Committee, tapos nataon pa mismo na umalis ka sa panahon na ikaw ay iniimbitahan sa House Quadcom. Bakit ganun? Anong klaseng palusot yan? Ba't umaalma? At saka bakit ka defensive? Na hindi naman ako link sa Pogo na yan, ganyan-ganyan, cheche, boreche, bla bla bla. Wala naman sinabi na ikaw ay nakalink sa Pogo. Diba? Actually, parang sumagot dyan si Ace Barber. Kasi ito yung post pala ni Myla. At the same time, she denied that she is an incorporator of Lucky South 99 as an illegal Pogo hub in Purak, Pampanga. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo na bakit denial? Diba? Wala namang sinabi na ikaw ay nakalink dyan. Pinapadalo ka lang sa House Quad Committee kasi mayroong mga itatanong sa'yo. Diba? Sabi, Ace Barber is an abusive individual. He abused his immunity from libel with the claim that I am the incorporator of Lucky South even when there is no single document linking me to it. According to the panel, Roque listed
as incorporator of Lucky South 99. She was also allegedly the signatory to the list contract for the house in Tuba, Benguet, where 2 Chinese national linked to Pogos were arrested. May mga fugitive kasi na nagtatago, mga minamahal, sa bahay ni Roque doon sa Tuba, Benguet. 'Di ba? Na i-content na natin 'yan sa inyo, matagal na panahon na. And Congressman Barbers, you are not somebody who can declare my family wasak, ruined. Check your mirror. The Quad Committee issued Thursday night a show cause order to Roque to compel her attend the panel hearing on the activities of Pogo. Ngayon, nag-reply si Ace Barber. Ang sabi niya, for his part, Barber vehemently denied being an abusive individual. Hindi naman ako abusado, sabi ni Ace Barber. Mas ano pa nga si mas matindi pa nga si Dan Fernandez Mas matindi pa nga si Akop Mas matindi pa nga yung mga iba dyan Hindi ako abusado. Moderate pa lang ako. Ha? If she would have the time to watch the Quad Committee hearing from the 1st to 6th, our latest, which can be viewed in various social media platform, she can clearly observe and see that as a Quadcom chair, I was the only one who act as the ruler of the team. Very calmly leading House Leader and panel member in toning down some unnecessary remarks or comment as the probe goes on. Sabi nga ni Barbers, hindi naman ako yung katulad ng abusive na sinasabi mo. Tingnan mo kung papanoodin mo yung mga nakaraang hearing. Ako po ay moderate lang. Yan po yung sabi ni Ace Barber. The lawmaker corrected Roque that only her husband, Harry Roque, has been linked said to the gambling firm. Yun na nga, mga minamahal. Kasi ang kiniklaim ni Harry Roque, yung asawa, ni Myla Roque, na parang idinadawit daw siya ng House Quad Committee bilang isa daw po siyang bilang isa daw po siyang incorporator ng Lucky South 99 sa illegal Pogo Hub sa Purac, Pampanga. Where in fact, ang sabi naman ni Ace Barber, kinorek niya itong si Myla Roque na wala naman akong sinabi na nililingka, at kahit panoodin mo yung mga nakaraang video, si Harry Roque lang yung nililink sa gambling firm, hindi ikaw. Bakit defensive? 'Di ba? Mga minamahal, bakit defensive? Mrs. Roque name crop up in the hearing because she was the only one who signed the lease agreement o blah 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 blah. Huwag na natin pag-usapan yan. Yun. So, sa madaling sabi, mga minamahal, denial. Itong si Myla. Diba? Denial ang lola ninyo. Denial si Mrs. Roque. Pero mga minamahal, ang punto dito, magbigay ka lang ng show cause order. Hindi. Ibigay mo yung hinihingi ng Quadcom. Show cause order lang. Ipaliwanag mo lang. Very simple. Mahirap bang intindihin yan? Lawyer yung asawa mo and alam naman namin na isa ka din professional. Diba? Hinihingi lang yung show cause order. Ang dami mo pang sinabi, ang dami mo pang dakdak. Ba't hindi mo na lang ibigay? Ba't nag-rant ka pa sa social media o ngayon, nabash ka? Diba? Kaloka. Anyway, mga minamahal, yan, Biancham pa more. So, yun po. Nakikipag-away na yung asawa ni Roque. My goodness. Nakakaloka yung pamilya nila. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.